1971 nang ikasal si Elpa at si Domeng. Ang negosyo ng pamilya ni Elpa ay ipinamamana sa kanila. Medyo kakaiba ang negosyo nila. Sila yung taong dumadayo pa ng Visayas at Mindanao para lang makapamili ng baboy damo. Wala daw kasi noon sa gitna ng Luzon. Dahil sa si Domeng ay meron ng historya ng pangbababae. Kahit medyo malaki na ang tiyan ni Elpa, gusto niyang sumama sa biyahe. Wala na kasi itong tiwala sa kanyang asawa kahit sabihing bagong kasal sila ng mga panahon na yun. O mahal, bukas na nga pala ako alis. Ano? Mag-isa ka lang? Oo, kaya nga inaayos ko na tong camper van natin. Hindi, sasama ako. Elpa, buntis ka. Medyo malaki na tiyan mo, ano ka ba? Kapag umalis ka, gano'ng katagal bago ka umuwi? Pinakamatagal na siguro 2 linggo. Tsaka isa pa, gawa naman na tong camper van. Hindi mabubulok ang baboy dito. Hindi. Basta sasama ako. Elpa, kasal na tayo. Magtiwala ka naman sa pagkakataon na ito. Magtiwala? Wala na akong tiwala sa Domeng. Basta sasama ko kahit na malaki na itiyang ko. Para saan pat nagpakasal tayo kung wala kang tiwala sa akin? Bakit ba kasi ayaw mo kong sama? Siguro may babae ka sa Bicol, no? Sa Visayas at sa Mindanao. Elpa, nagbago na ako. Hindi na ako yung dating Domeng na nakilala mo. Kakakasal lang natin, 1 linggo pa lang nakakalipas. Hindi naman pwedeng pabayaan na lang natin tong negosyo nating baboyan. Kung bakit ba naman kasi ang baboyan pa na yan ang tinanggap mo? Ano ka ba? Kapag nakapamili tayo ng baboy mo dyan sa gawing Visayas at Mindanao, tapos dinala natin dito sa Maynila, tapos dyan sa Ilocos, tsak na magiging mabenta to. Kailangan nga lang nating gumugol ng oras, ng araw at ng pera. O sige, basta sasama ako, Domeng. Ay, ikaw bahala. Baka makunan ka, hindi ko kasalanan yan ha. Sige, bahala ka. Kinabukasan ng madaling araw, nakagayak na ang mag-asawa at pinaandar na ang camper van. Magmula Maynila bumiyahe sila ng papuntang Bicol. Meron kasi silang kontak doon. Natawagin na lang natin sa pangalan na Tandang Gloriosa. Magandang araw po. Teka, Domeng? Opo. O ikaw nga. Aba, huwag mo sabihing ikaw na nagmana ng negosyo ng mga biyanan mo. Halata po ba? Ay, medyo. Ano, pipick up ka ng baboy na mo? Opo sana eh. Siya ngayon wala pang mahuli. Pero kung aakyat tayo ng kabundukan, siguradong meron. Naku, hindi ko po trabaho yan eh. Bibili lang po ako kung pwede sana. Nako, wala pa rito, Domeng. Kung gusto mo, tumawid ka ng Samar, puntahan mo ron yung kapatid ko. Sabihin mong pinapunta ka ng kapatid kong si Gloriosa. Sige ho. Nung mga oras na yon, nandun sila sa kalagitnaan ng probinsya ng Bicol. Medyo malayo pa papunta sa Samar at tatawid pa sila ng karagatan at ang kanilang camper van na isasakay pa sa Roro. Ano, mahal, ayos ka lang? Sabi ko naman sa'yo eh, mahirap sa biyahe. Lalo na't nagdadalang tao ka pa naman. Mas mahirap pag hindi kita nakikita. Baka mamaya kung sino pang isakay mo rito eh. Mahal, hanggang ngayon talaga wala ka pa rin tiwala sa akin. Nagbago na si Domeng. Hindi na ako yung dating Domeng. Oo na, sige na. Pumunta na tayo ng Samar. Pagdating nila sa mismong port, hindi sila agad nakasakay dahil hindi pa naman schedule ng Roro. May inaantay pa raw kasing mga biyahe galing sa Maynila. Nang dahil doon, naghanap sila ng matutulugan. At napagpasyahan ng mag-asawa na doon na lang matulog sa camper van. Mahal, bumili ako saglit ng makakain natin. Ito.
Ay nako, mabuti naman naisipan mo akong pakainin. Siyempre sa awa kita eh. Kaya na tayo. Pagkatapos kumain, naghahanap ng CR si Elpa dahil ihing-ihi na ito. Sinamahan siya ni Domeng kung saan sila makakakita. Mahal, ang tagal mo naman dyan sa loob. Sandali na lang to. Paglabas nila, nabungaran nila ang isang malaking aso. Inakala nila yung aso na yon ay tagapagbantay o kaya na may alaga ng mga Coast Guard dahil hindi biro yung laki ng aso at may tuturing mo ito na asong Doberman. Malaki ng aso, no? Nakatingin siya sa'yo. Kaya nga. Lumakad silang dalawa. Laking gulat nila nang lumingon sila sa likod. Yung malaking aso sinusundan pala sila. Aba, kakagulat ka. Sabagay, turuan ka nga pala ng mga Coast Guard. Siguro hinahatid mo kami sa van, ano? Parang tao na tumatango ang malaking aso habang sumusunod sa kanila papunta sa van. Mahal, tulog na tayo. Mahal, yung aso nandiyan pa rin sa labas. Hayaan mo yan. Bantay nga natin yan eh. Sa gabing yon wala naman nangyari. At pagsapit ng madaling araw, bumiyahe na ang Roro patawid ng Samar. Ilang oras din ang biyahe bago sila makarating sa pantalan ng Samar. At nang patuloy sila nagbiyahe. Inalam na noon ni Elpa kung saan ang kanilang susunod na destinasyon. Ayon sa asawa nitong si Domeng, magmula sa pantalan 4 na bayan pa raw ang dadaanan bago marating ang bahay ng kapatid ni Tandang Gloriosa. Ito na kaya yon? Pagtanong mo kaya? Kempong yung napagtanungan nila. Kakilala ang matandang hinahanap nila, kaya't mabilis silang itinuro nun. Doon po, diretsuhin niyo po yan. Makikita niyo po dyan yung bahay ni Tata Primo. Yung bahay nun medyo kakaiba. Nakapailalim ho yun sa tapat ng mga malalaking puno. Ganun ba? Sige, salamat. Pagdating nila doon, hindi na nagulat ang matanda dahil kilala agad sila noon. Ay, ikaw pala yung pinapunta rito ng kapatid ko. Negosyante ka daw ng baboy damo. Bakit ba kasi baboy damo pa? Wala bang baboy sa inyo, yung mga inaalagaan na mga native? Naku, wala po eh. Tsaka po, iba ang presyo ng baboy damo kumpara sa mga normal na baboy. Bumiyahe ka pa. Kasama mo pa'y asawa mong buntas. Hindi ka ba natatakot para sa kanya? Bakit naman po ako matatakot? Una sa lahat, baka matagtag siya sa biyahe. Baka mamaya mawala pa'y anak nyo. Makulit po kasi asawa ko. Ayaw niya po magpaiwan eh. Baka naman wala nang tiwala sa'yo ang asawa mo. Yun na nga po. May istorya na po kasi ng pambababae eh. Ay, ganyan talaga kapag gwapo. Siya nga pala, patungkol dyan sa hinahanap mong mga baboy damo meron tayong mautusan. Magkano na ba kilo ng baboy damo ngayon? Di po ako bumibili ng per kilo. Per peraso po. Kumporme sa laki. Ganun ba? Sige, at uutusan ko yung mga bata ko. Manghuhuli sila ng ilan ba? Kahit po ilan. Pero kakarnihin po natin bago po kami umalis dito kasi kung hindi pa po mapupuno yung freezer namin, gagawin pa po kami dyan sa gawi dyan. Nasisiguro ko sa'yo na dito pa lang hindi ka na makakaalis dahil mapupuno rito yan. Naku, ganun po ba? Sige po. Nagantay muna sila ng maghapon. Doon muna sila tumuloy sa bahay ni Tata Primo. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, natanaw nila ang 4 na lalaki na may bitbit na mga patay na baboy damo. Nako, bakit nyo pinatay? Sayang naman yung mga dugo niyan.
Alam mo, kung hindi nila papatayin yan, baka hindi nila mahuli yan. O ganun ba? Hindi ba nasabi sa'yo ng biyanan mo? Hindi ko kasi alam, basta alam ko, kailangan buhay. Tapos kukunin yung dugo. Isasama kasi yan sa iluluto eh. Tata Primo, eto na ang baboy. Magkano mo to bibilan, Brad? Conforme sa laki. Yang bitbit mo na yan palagay ko, pwede na dyan 1-1. Ano? Nuloko mo ba ako? 1-1? Ano ba? Pang 1-1 lang yan, Brad. Ibigay mo na. Mahiya ka naman, dumayo pa sila eh. Sige, ikaw na lang ang titignan ko, Tata Primo. Kinarni nila yung 4 na baboy na yon, pero hindi pa rin napuno ang freezer nila sa camper van. Tata Primo, kung hindi po masama sa inyo dito na po sana kami magpapalipas ng gabi. Sige, walang problema. Talaga? Salamat po. Magdamag nakaandar ang kanilang camper van. Hindi kasi pwedeng mawalan ng yelo ang mga baboy na kinarne. Doon na rin natulog noon ang mag-asawa, pero laking gulat nila pagsapit ng 11:00 ng gabi. Nakadinig sila ng huni ng baboy, kaya't inakala nilang may naligaw na baboy damo. Mahal, baboy damo ba yun? Oo, ayun o, nasa gilid. Ang laki. Tata Primo! Tata Primo! Ano ba yan? Ako'y natutulog na. May baboy damo po, ang laki. Ha? Asan? Sumilip ang matandang Primo sa bintana ng bahay. Nakita niyang hindi biro yung laki ng baboy. Kulay itim yun, pero yung tangkad halos kasing laki ng kalabaw. Tuwang-tuwa si Elpa at si Domeng nang makakita ng ganong kalaki ng baboy damo. Agad itong lumabas para sana pumunta sa van, pero pinigilan sila ni Tata Primo at sinabing, Wag kayong lalabas. Hindi biro ang laki niyan. Nasisiguro kong kaya kayong kainin niyan. Ano? Kumakain ba ng tao yung baboy damo? Oo nga, laki, nakakatakot. Ang pula nung mata. Bukod pa ron, meron siyang pangil. Huwag kang lalabas. Dahil sa mapilit si Domeng, binuksan niya yung pintuan at agad na nagtatakbo sa camper van. Meron kasi siyang pana doon. Agad niyang pinana yung napakalaking baboy. Hindi yun tinamaan. Lumingon ito sa kanya tapos sa kanyang asawang nag-aabang sa pintuan. Laking gulat na lang ni Domeng nang biglang magtatakbo ang malaking baboy papunta sa pinto kung saan nakatayo ang asawa niya. Mabuti na lang agad na naisarado ni Tata Primo ang pintuan ng bahay. Naiwan si Domeng sa labas mag-isa at patuloy niyang pinapana yung malaking baboy. Pero kahit na anong gawin niya, hindi niya tinatamaan yung baboy dahil na rin sa bilis ng pagkilos nun. Walang yakang baboy ka. Naubos na ibala ko sa'yo. Hindi ka pa rin tinatamaan. Meron siyang bitbit na paltik na baril doon. Pero hindi niya ito pwedeng gamitin dahil wala yon kaukulan na papel. Maya-maya pa yung malaking baboy umikot lang sa likod ng bahay ni Tata Primo. Bigla itong naglaho na parang bula. Tata Primo, saan napunta yung baboy? Ewan ko. Ikaw ang nariyan sa labas Umikot ho dyan sa bahay niyo. Mahal, walang umiikot, edi sana narinig namin. Wala ba talaga? Laking gulat nila nang may taong lumabas sa kwarto. Ang akala ng mag-asawa ang matandang Primo lang ang naroroon. Ano ba ingay na yan? Lolo? May kasama pala kayo rito? Bakit ngayon lang siya lumabas? Ay, apo ko yan. Mahaba kasi matulog yan simula umaga hanggang sa gantong oras. At paggising niya na ilalabas na naman yan. Gantong oras kasi yung trabaho niya. Trabaho? Ano bang trabaho mo, Brad?
Ako? Sa kabaret. Ano kasi ako dun eh? Hindi lang waiter, bouncer pa. Yung ganyang katawan, bouncer? Kapayat-payat mo eh. Santulak lang sa'yo ng customer, baka mabuwal ka. Diyan ka nagkakamali. La, hindi na ako kakain. Alis na lang ako. Sige po, anong oras ka uwi bukas? Siguro mga tanghali. Conforme sa dami ng customer. Sige, mag-iingat ka. Kinabukasan, nariyan na naman ang mga lalaki at may bitbit na tigi-isang baboy. Aba, ayos yan ah. Dapat pala, Tata Primo, pinatulog natin sila rito kagabi, no? Para yung malaking baboy na kasing laki ng kalabaw na may mapupulang mata at mayroong pangil silang humuli. Bibiling ko rin naman sa kanila eh. Ano ka mo? Ha? Di mo ba narinig? Kasing laki ng kalabaw? Oo. Sa palagay mo, baboy ba yon? Baboy yung nakita namin eh. Bakit? Brad, kung nasaktan mo siya, nasisiguro kong katapusan mo na. Bakit? Baboy lang yun. Tao ako. Imposible naman yung sinasabi mong yan. Di ba? Kahit na nakarni na ang mga dala nilang baboy, hindi pa rin napuno ang freezer sa loob ng camper van. Nako, Tata Primo, hindi pa rin napuno. Paano kaya to? Sa palagay ko, mas makabubuti kung ikaw na mismo ang sumama sa kanila na mga aso. Magandang ideya yon. Sige, para masubukan ko din. Teka, paano ako? Maiwan ka muna rito, mahal. Hindi. Siguro mambababae kayo, no? Mambababae? Sa bundok? May babae ba sa bundok? Sa sobrang kulit ng asawa niya, isinama nila ito sa kabundukan. Hindi nila inaasahan na sa pupuntahan nila meron pa palang mga kabahayan. Tata Primo, may mga bahay pala rito. Meron syempre. May mga tao pa rito. Pagdating nila doon, ipinakilala sila sa pinakamatandang lalaki. Magandang araw sa iyo, Apo. Patawarin mo kung maaabala ka namin sa araw na ito. Meron kaming 2 bisita. Naghahanap kasi sila ng mga baboy damo. Baka sakaling mas marami kayo makuha. Ay, ganun ba? Mukhang hindi maganda ang timing niyo, Primo. Ay bakit, Apo? Kagabi lang. Kagabi mismo. May sumalaki dito na isang malaking baboy. Baka yun yung baboy na nakita ko. Pinana ko nga eh. Ano? Pinana mo ka mo? Tinamaan mo ba? Hindi nga po. Pero galit na galit siya. Lalo na nang makita niya asawa kong buntis. Oo nga, ano? Buntis nga pala ang babaeng kasama nyo. Apo. Ano, pwede ba? Anong oras na ba? Sa palagay ko, malapit ng dumilim. Dumito muna kayo, Primo. Antayin nyo na lang ang pagsikat ng araw bago kayo umalis. Siyempre, pero makakaasa ba kami na meron kaming makukuha na mga baboy damo? Hindi yan ang iniisip ko, Primo. Ang iniisip ko paano kayo makakalis dito. Lalo na't tsak na naamoy nila yung dinadala ng babaeng yan. Ano? Ano bang pinagsasasabi niyo dyan? Pinapasok sila sa loob. Mabilis na lumipas ang oras. Narinig nila ang sigaw ng apo na magsigsigayak na dahil paparating na ang mga kalaban. Naguguluhan ng mag-asawa kung bakit. Wala silang ideya kung sino ang kalaban na tinuturing ng mga taga ron. Mga kasama, nararamdaman ko na. Malapit na sila, mga kasama.
Lumingon sila sa labas. Wala naman silang nakitang katao-tao. Wala ring ingay. Pero ayon sa isa nilang kasamang mangangaso, ito ang senyales na may paparating na matinding kaguluhan. Siguro, mas makabubuti kung lumipat tayo sa ibang kubo. Bakit? Mas ligtas tayo sa kubong ito. Sa palagay ko, marami sila. Doon tayo sa kabilang kubo. Doon merong butas papailalim. Teka, sandali nga Brad. Ano bang nangyayari ha? Ano bang... Basta sumunod ka na. Hindi kami nagpunta rito para dyan. Nagpunta kami rito para makabili ng baboy damo, hindi yung... Nandito ka na. Kung gusto mo pang mabuhay, makisama ka. Oh? Natigilan ng mag-asawa nang marinig yun. Paglipat pa lang nila sa kabilang kubo at papasok sa butas sa ilalim para makaligtas, nadinig na nila ang mga ingay sa labas. Ibigay mo na sa amin ang bisita para wala tayong pagtalunan. Ubtang. At bakit namin ibibigay ang bisita? Meron siyang kasalanan sa amin. Ang kanyang dinadala ang magiging kapalit. Sinaktan niya ang aking asawa. Ibig sabihin yun palang malaking baboy, yung pinana niya nung isang gabi. Pilit yung kinukuha nila Ubtang, nang dahil doon ayaw pumayag ng mga taong baryo. Mukhang hindi naman yata ibibigay yan ng matanda. Bakit di natin kunin ng sapilitan ng dayo? Sige, subukan nyo. Magkakamatayan tayo sa pagkakataong ito. Ganun ba? Anong pakialam namin kahit mamatay kayo? Sumenyas ang lalaking yun, dahilan kung bakit nagtalunan ng mga kasama niya sa puno. Dire-diretso sa kubo, hanggang sa napasok nila yung pinakaunang kubo na kanilang pinagtaguan. Wala naman silang nakitang dayo doon, kaya't lumipat pa sila sa kabila. Niransak ng mga ito ang kabilang kubo hanggang sa masira. Wala rito ang dayo. Kanina naamoy ko lang sila. Imposibleng nakalayo sila ng ganong kabilis. Yung isang kasama nila sumisigaw. Ang sabi meron daw naaamoy sa gawi doon. Mabilis silang nagtatakbo. Tiyempong doon na pala yung labasan ng butas sa kubo. Ano binaririnig ko na yun? May mga humahabol sa atin. Dalian nyo! Takbo sila ng takbo kung saan, hanggang sa tuluyan na silang nakalayo sa lugar. Inakala nilang wala nang sumusunod, kaya't napagdesisyonan ni Doming at ni Elpa at ng isang mangangaso na magpahinga muna sa ilalim. Ano bang nangyayari, kaibigan? Timing ang pagpunta nyo rito. Sa pagpunta nyo, gutom na gutom ang mga aswang. At kayong dalawa, bakit baboy ra mo pa ang naisipan nyong gawing negosyo? Yung malaking baboy na muntik mo nang mapatay. Asawa yon ng haring aswang dito. Marahil na amoy nun yung dinadala ng asawa mo. Ganon? Di ko alam. Tsaka, totoo ba yan? Ano ka ba? Hindi totoo mga aswang. Umuwi na kaya tayo, Doming. Mas mabuti pa nga. Sa kabila ng kanilang mga narinig, hindi pala naniniwala si Elpa at si Doming na merong mga aswang. Nang dahil doon iniwanan nila ang mga ngaso. Naglakad sila na parang wala lang, na parang walang iniisip na kalabang sumusunod. Sa mga oras na yon doon sila nagkamali. Dahil nasundan na pala sila ng pinakatinatawag nilang tagapagmanman. Isang uri ng ibon sa dilim na humuhuni ng nakakatakot. Teka, Doming,
Ano yung tunog na yun? O wala yun. Baka ibon lang dito yun. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa matapat sila sa isang puno na tadtad ng bunga. Sa palagay nila hindi kinakain ng bunga na yun. Pero laking gulat nila dahil nakakita sila ron ng mga nakaukyabit na akala mo'y ibon. Mahal, ibon ba yung mga yun? Ewan ko. Hindi ko alam. Maya-maya pa, yung mga nakaukyabit ay biglang nagsigsitalon sa harap nila at hinarang sila ng mga yun. Saan kayo pupunta? Sino kayo? Anong kailangan niyo sa amin? Ang bango. Ang sarap niyan. Hoy, wala kaming dalang niluto ah. Meron. Yung nasa tiyan ng babae. Sa pagkakataon na yon, inilabas ni Domeng ang paltik na baril na walang papel. Sige, lumapit kayo. Tignan lang natin. Tignan natin kung makakalapit kayo. Nang tutukan niya mga yon, paikot-ikot lang sa kanila mga ito at walang balak tumakbo. Iputok mo! Kung talagang tumatalab sa amin yan, bakit hindi mo iputok? Sinubukan ni Domeng iputok yun. Ang problema dahil sa tadtad na yon ng kalawang, hindi na yon makalabit. Tinawanan lang siya ng mga lalaki. Hanggang sa nang dadagitin na nila si Elpa, biglang dumating sila Tata Primo at ang apo. Lumayo kayo, Ubtang! Sinabi ko naman sa inyo na hindi nyo pwedeng pakialaman ang bisita namin. At bakit hindi? Kung doon kami mabubusog. Kung ganon, magkakaubusan tayo ng lahi, Ubtang. Diyan naman ako hanga sa'yo, Primo. Sige, gagamit kayo ng patalim? Pues, gagamit kami ng mas matalim. Hindi natakot sila Ubtang sa mga patalim ng mga taong baryo. 4 sa mga ito ang nagpalit agad ng anyo. At walang habas na pinagsusugod sila Tandang Primo at ang mga mangangaso. Habang si Elpa at si Domeng napayuko na lang sa isang gilid. Tiyempong sumasakit ang tiyan noon ni Elpa. Kaya't ang gustong mangyari ni Domeng makaalis sila sa lugar na yon habang naglalaban ng taong baryo at mga aswang. Akala nila'y hindi na sila nakikita ng mga yon. Nakalayo lang sila ng konti na sundan sila nung isa. Akala nila tao, pero isang napakalaking aso. Na nooy, medyo namumukaan nilang mag-asawa. Mahal, hindi ba yun yung malaking aso dun sa sa pantalan? Ha? Oo, yan yung alaga ng Coast Guard. Unti-unting lumalapit sa kanila yung aso. Akala nila yung mabait, pero laking gulat nila nang dambahin si Domeng. Tumilapon siya sa katabing puno, habang si Elpa sinigawan niyang magtatakbo na. Dahil sa laki na ng tiyan ni Elpa, mabilis siyang inabutan ng malaking aso. Sa pagkakataon na yon, pinilit ni Domeng na iputok yung baril. At nang pumutok ito ng isang beses, doon pa lang natigilan ng malaking aso. Maya-maya pa 2 mangangaso ang nagpalipad ng pana at tinamaan sa ulo yung malaking asong itim. Bumudagta yung aso at unti-unti itong naging isang tao. Payat na lalaking kulukulubot ang muka tapos mapupula ang mata. Dalhin nyo! Tsak na matatanggal yung pana sa ulo niya. Teka, mabubuhay pa ba yan? Mabubuhay pa yan. Teka, silang Mang Primo, nasan sila? Huwag mo silang alalahanin. Kaya nila sarili nila. Itinakas sila ng mga aso hanggang sa makalabas sila sa kabundukan. At nang makarating sila sa daan, sinabi ng mga aso
na hindi pa rin sila ligtas hanggat hindi sila nakakarating sa bahay ni Tandang Primo. Sa kabutihang palad, nakarating naman sila doon pero muntik nang mapang-anak si Elpa. Sabi ko naman kasi sa'yo mahal huwag ka nang sumama. Teka, sila Mang Primo. Mang Primo, kamusta na ho kayo? May sugat po kayo. Primo, gamutin muna natin yung sugat mo. Hindi na apo. Ayos lang ako apo. Sigurado ka ba? Apo, yung mga kalaban nyo nasan na? Natakasya na namin sila. Madilim pa. Bukas na lang ng umaga kayo umalis. Mahirap na. Baka mamaya mapano pa kayo. Primo, alis na kami. Sige. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, naalimpungatan si Domeng dahil sa parabang may nakasilip sa kanila. Sobrang init din nung mga oras na yon. Mahal, init. Mahal, di pa ako natutulog. Kanina pa, may nakatayo dyan sa paahan natin. Ano? Pagmulat ni Domeng, nakita niya si Mang Primo nakatayo sa paahan. Mang Primo! Bakit? Hindi pa kayo nakakatakas. Teka, ikaw ba si Mang Primo? Hindi ako si Primo. Mabilis na nilundag ng nagpapanggap na Mang Primo si Domeng. Dahil ito'y nasa higaan pa lang, hindi siya agad nakabawi. Si Elpa ng mga oras na yon tumalon sa bukas na bintana. Nagtatakbo siya sa likod kung saan maraming mga pinatulis na kawayan. Kahit nabuntis si Elpa, pinilit niyang makabalik sa kwarto. Bitbit ang pinatulis na kawayan. Pagsilip niya, nakita niyang ibinubuno ng aswang si Domeng. At nang mapatapat sa bintana, doon ay walang alinlangan na tinuhog ni Elpa ang likod ng nagpapanggap na Mang Primo, dahilan kung bakit tumagos yun sa dibdib ng aswang. Hindi pa tayo tapos. Babalikan ko kayo. Doon pa lang nakalabas si Domeng. Sugatan na ito. Meron siyang malalalim na hiwa sa katawan. Mabilis na humingi ng tulong si Elpa sa mga kapitbahay. Nang malaman ng mga yon na gawa ng aswang, ang mga sugat ni Domeng, ayaw silang tulungan. Mabuti na lang ang kapitan ng lugar ay nagising at yon ang nagdala sa ospital sa kanila. Sa kasamaang palad, hindi na naagapan ang mga nawalang dugo kay Domeng, dahilan kung bakit ito tuluyang na maalam. Nang namatay si Domeng, halos sirang-sira na ang buhay ni Elpa. Sabi nga niya, ayaw na niyang mabuhay at susunod na siya sa kanyang mahal na asawa. Isinumpa rin ni Elpa ang negosyong pagkuha ng mga baboy damo sa iba't ibang probinsya sa buong Pilipinas. Ito raw kasi ang siyang naging dahilan kung bakit nawalan siya ng asawa. Ang kwentong ito ay pinadala po sa atin na Ate Elpa, na sa panahon ngayon ay matanda na, at ito po ay isinulat ng kanyang apo. Maraming salamat po sa pagsulat. Good night. Enjoy listening. 1971